Well, mga kapopong, kumusta? Well, actually meron tayong dalawang topics patungkol sa usaping barko. Pero unahin muna natin itong ginawa ng China sa EEZ ng Pilipinas, ha? Anyway, tatanungin ko muna kayo mga kapopong, sa kung bakit pati dyan sa northern east ng Pilipinas, na alam nyo naman at obviously na malayo talaga yan sa China, bakit still palihim pa rin na pumapasok dyan ang mga barko ng China? At ang pinakamalaking tanong ngayon ay ano nga ba ang bagong plano nila dyan sa lugar na yan? Meron ba silang mga bagay na gustong makuha dyan sa lugar na yan? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay meron kasing dalawang bagay na para sa akin sobrang halaga na matatagpuan dyan sa Benham Rice. Una syempre ay ang bilyong-bilyong isda na naninirahan dyan. At ang pangalawa at hinihinala kong posibleng ninanais-nais ng China dyan ay walang iba kundi ang resource potential meron sa Benham Rice. Yes mga kapapong, at ang tinutukoy ko na nga dyan ang mga oil at gas na pwedeng makuha dyan sa lugar na yan. Which is ang sinasabi pa nga ng iba na kung mapapakinabangan ng Pilipinas ang mga langis o gas na pwedeng makuha dyan sa lugar na yan, ay totoong bakaya na talaga ang magpayaman sa Pilipinas. Pero yun nga lang na ang reality kasi kung ang Pilipinas lang kasi ang solely mag-isa o independently na magsasagawa ng oil exploration dyan sa mga lugar na yan, ay alam nyo naman siguro na malaki-laking pera talaga ang kakailanganing ilabas ng ating gobyerno para dyan. Well, alam niyo naman siguro ang lagay ng ekonomiya ng Pilipinas ngayon. Pero actually, pwede namang sumali ang private sectors o mga businessman dito sa Pilipinas. Pero yun nga lang na alam niyo naman siguro na kung ang malaking porsyento ng mga langis o gas na makukuha dyan mga iilang businessman lang dito sa Pilipinas ang manginginabang, ay baka hindi rin yan mapakinabangan ng nakakaraming mga Filipino. Which is ang maganda kasi kung ang mismong gobyerno natin ang mismong hahawak ng mga makukuhang langis dyan. Pero ang tanong ulit ito ba na hinihinala natin ang oil na posible talagang ninanais-nais ng China dyan? O naghihinala lang talaga tayo? Actually, good question yan, pero kung hindi kasi ako nagkakamali, and also correct me if I'm wrong, ay yung dalawang barko kasi ng China na naispatan doon sa Benham Rice actually hindi naman pangkaraniwang barko lang ng China yan, kundi mga uri ng research ship mismo ng China. Yes mga kapopong, as in mga barko ng China na dinisenyo para lamang sa mga research na gagawin nila sa karagatan. At kung yung mga barko na yan biglang pumasok sa Pilipinas nang walang paalam, ay alam niyo naman siguro na meron talagang ninanais itong China na posibleng na-discover nila at hindi lang nila ito pinapaalam sa mundo. Ano kaya yun? Anyway, nabalitaan niyo ba yung ginawa ng grupo ng Houthi doon sa barkong pinatamaan nila last week? Yes mga kapopong, yung barko kasi na yan actually lumubog na at nasa ilalim na ng karagatan dahil sa ginawa ng grupo ng Houthi. Pero ang medyo weird kasi ngayon ay alam niyo ba sa kung sino naman ang lubos na maaapektuhan dahil sa ginawa nilang pagpapalubog dyan sa barko na yan? Yes mga kapopong, tama nga ang inyong hinala. Dahil mismong bansa ng grupo ng Houthi ang mamamorblema na once kasi na magsimula na yung oil spill dyan sa lugar na yan, at kapag tumagas yung mga chemical na dala-dala noong barko na pinalubog nila, ay mismong mga eksperto na galing sa iba't ibang bansa ang nagsasabi na malaki-laki talagang problema ang mangyayari sa karagatan ng Yemen na bansa naman ng grupo ng Houthi. Well, though marami namang mga eksperto ang mayroong kakayahan na mapigilan ang pag-leak dyan sa oil ng barko na yan, pero ang ikinatatakot kasi nila baka while mag-undergo na sila ng clean-up operation doon sa barko, ay baka sa mga oras naman na yun, ay sila naman ang paliparan ng missile ng grupo ng Houthi. Well, kaya't huwag na kayong magtaka ngayon sa kung bakit meron namang mga tao o sa kung meron mang grupong posibleng makapigil dyan sa oil leak na yan, ay yan ay walang iba
kundi ang mismong Navy ng Amerika. Yes mga kapopong, dahil alam niyo naman siguro na kung sila man mismo ang paliparan ng missile ng grupo ng Houthi na as in direct sa barko ng Navy ng Amerika, ay alam niyo naman siguro kung gaano o papaano bumawi itong grupo ng Amerika. At kung i-connect naman natin yan doon sa ginawa ng China doon sa Benham Rice, ay nakapasok lang ba talaga itong China doon dahil na-detect nilang walang Amerika ang nagbabantay doon sa mga lugar na yun? Well, alam niyo naman siguro na yung mga satellite kasing ipinapadala ng China sa kalawakan actually ang ilan sa mga satellites niyan ay upang gamitin mismo ng military ng China. So huwag na kayo magtaka ngayon sa kung bakit halos lahat ng ikinikilos ng Navy o ng mga Coast Guard man ng bawat bansa dito sa Southeast Asia laging namomonitor ng grupo ng China, na habang ang Pilipinas ngayon busy sa usaping politika o showbiz man, pero ang mga kapitbahay naman nating bansa ngayon ay nangangamba sa posibleng baka sumiklab ang isang labanan ng biglaan dito sa Asia. At ano kaya ang gagawin ng mga Filipino kung mangyayari yan? Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay kung mangyayari man yan aalis ka ba ng Pilipinas o sasali ka ba sa labanan upang ipagtanggol ang ating bansa laban sa China? Lalaban o aalis na lang? Well, syempre gusto kong malaman ang inyong mga sagot, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung minalaman o natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapapang, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te amo!